Kabanata 801. Itinaas ni Erisa ang ulo para tingnan siya ng nakangiti. Wala lang. Nagsalubong ang noo ni Benjamin. Nakatuon ang kanyang mga mata sa hindi natural ng ngiti nito bago tumingin sa kanyang telepono. Nang hawakan niya iyon ay umilo ang screen ng phone. Ang partikular na mensaheng iyon ay aktibong ipinapakita dito. Ito ba ang nakasire sa mood niya? Saglit na nanginginig sa loob, tiningnan siya ni Benjamin ng maitim na mga mata bago niya tinanggal ang mensaheng iyon. Nabasa mo na ba? Tanong niya, point blank. Inikat ni Erisa ang kanyang katawan para humarap sa kabilang direksyon. Hindi ko sinasadya. Itinabi ang kanyang tuwalya, sumandal si Benjamin at hinawakan siya ng mahigpit sa loob ng kanyang mga bisig. Nakalakang mga mata nitong hugis almond sa kanya. Walang ibig sabihin. Inangat ni Erisa ang kanyang mga mata at napaawang ang kanyang mga labi. Palagi na ba kayong magkakontak sa lahat ng oras na ito? Kinalikot ni Benjamin ang buhok niya habang nakatagilid. Hindi, siya ang taong sumusubok na makipag-ugnayan sa akin nitong mga nakaraang araw. I've never responded to her, paliwanag niya. Pinagmasdan siya ni Erisa, mukhang hindi nagsisinungaling si Benjamin. Hindi rin naman niya kailangan. Kung ganoon, ano ang nararamdaman mo sa kanya? Tinitigan siya ni Benjamin ng hindi maarak na tingin. Para siyang matandang kaibigan. Medyo nagpaganda iyon sa mood ni Erisa. Kung ganoon, gusto mo pa rin ba siya? Tumaas ang kilay ni Benjamin, at may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung dapat ko ba? Nang mag-react si Erisa sa pagtalikod sa kanya, nilapitan siya ni Benjamin at hinalikan siya sa likod ng tenga. Alam mo namang ikaw lang ang nararamdaman ko. Nagsimulang kumabog ang puso ni Erisa habang umiinit ang pisngi. Tiyak na naramdaman niya siya. Bilang tugon, hinailan niya ang kumot sa kanyang mukha. Ang pagtawa mula sa baritonong boses ng lalaki ay nagpapataas ng temperatura ng kanyang katawan. Huwag kang mag-imagine ng mga bagay-bagay, Erisa, at huwag mong hayaang maapektuhan ng ibang tao ang iyong emosyon ng ganoon kadali, okay? Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo sa ibabaw ng kumot. Lumabas ka na, hindi mo ba nakikitang masikip doon? Ngumiti si Erisa at diniinan pa siya, wala ka ba talagang nararamdaman para sa kanya? Napabuntong hininga si Benjamin sa sobrang inis. Noon, sa patuloy na pagsusungit ng iba, medyo natukso nga akong makipag-date sa kanya. Ang iniisip ko noon ay baka makahanap ako ng isang taong personal kong nagustuhan para sa sarili ko kaysa ipaubaya ang mga bagay sa aking ama. Isa siya sa iilan sa mga kakilala ko na medyo nakasama ko, pero mukhang hindi siya masyadong gusto ni Dad. Sa totoo lang, tutol siya ng husto sa pagsasama namin. Napagkamalan siguro ako ng lahat dahil kinampihan ko siya that time. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kumbinsido pa rin ang aking matanda na ako sa kanya, kahit hanggang ngayon. Bahagyang ibinaba ni Erisa ang kumot at umaasang tumingin sa kanya. Ibig bang sabihin noon ay hindi ka na-attract sa kanya? Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. Lalabas ka na ba? Kaya naman medyo na-conscious si Erisa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sumandal si Benjamin at mas lalo pang nilapit ang distansya sa pagitan nila. Nagdududa ka pa ba sa akin pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo, Erisa? Baliw ka ba? Napangiwi si Erisa. Ikaw naman ang makulat. Kailangan pa bang insultuhan ako? Umangat ang maninipis na labi ni Benjamin habang kinurot ang pisngi nito. Saan ako kukuha ng oras para makisali sa iba? Masyado akong abala sa paggawa ng pera. Nagsasabi kaya siya ng totoo. Kahit nag-aatubili si Erisa na tanggapin ang kanyang mga salita sa halaga ng mukha, hindi mababawasan ang kagalakan na. Nararamdaman niya sa loob, hindi ka ba talaga nagkagusto sa iba dati? Sino ba nagsabi niyan? Tiyak na ginawa ko, gulat na tugon ni Benjamin. Umubo siya at tumahimik sa sarili nang makita niyang bumalik ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Erisa. Pagkatapos, tinapunan niya ito ng nakakatuwang tingin. Ano ang bumabagabag sa iyo ngayon? So, ibig sabihin, interesado ka talaga sa iba. Tinapunan siya ng tingin ni Erisa. Kung hindi siya si Dana o si Rosetta, sino pa kaya ang babaeng iyon? Tinaas baba ni Benjamin. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang mag-overthink sa mga bagay-bagay? Bakit hindi ka nalang makinig? Nakatitig lang sa kanya si Erisa. Dapat ay ipinaliwanag mo ng malinaw ang mga bagay kung gusto mo iyon. Nang malaman niya kung ano ang tumatakbo sa isip niya mula sa mga mata niya, napabuntong hininga si Benjamin. Pagkatapos ay pinutol niya ang eye contact dahil medyo nakaramdam siya ng sakit. Nangyari ito noong bata pa ako. Nabibilang din ba iyon? Napakurap si Erisa.
Noong bata pa siya, naaliw siya sa malabo niyang pamumula sa gwapong mukha ng lalaki ngunit hindi siya nang ahas tumawa ng malakas. Gaano kakaliit noon? Inilibot ng mga mata ni Benjamin ang paligid. Ilang taon pa lang ako noon. At ilang taon ang babaeng nagustuhan mo. Si Benjamin ay lumitaw na nagmumuni-muni. Isang taong gulang o marahil ilang buwan. Walang imek si Erisa. Kabanata 802. Hindi napigilan ni Erisa ang kanyang sarili. Ibinaon ni Erisa ang kanyang mukha sa ilalim ng kumot habang sinisikap niyang pigilan ang kanyang umaakyat na mga hysterics. Ang mga kilay ng kaawa-awang si Benjamin ay napakunot ng husto nang makita kung gaano kalakas ang kanyang mga balikat na nanginginig. Matagal na iyon, kaya hindi ko alam kung ano ang hitsura ng babaeng iyon ngayon. Nahihirapan ka pa ba niyan? Sa impresyon na siya ay nabalisa, kinakabahan siyang sinubukang aliwin siya. Ayan, doon. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo. Nang ilabas ni Erisa ang kanyang ulo, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Ang nabigla na ekspresyon na bumalatay sa maamo na mukha ni Benjamin ay agad na napalitan ng discomfited look. To think na habang iniisip ko na malungkot siya, pinagtatawanan talaga ako ng babaeng ito. Nakangiting sinabi ni Erisa sa mahinang boses, napagkamalan mo bang pag-ibig ang childhood crush? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin bago ito tumalikod para humiga. Nang maramdaman ang banayad na inis ng lalaki, pilit niyang pinigilan ang sarili. Ang paniwala ng unang pag-ibig ni Benjamin na nangyari noong siya ay napakaliit ay dumating sa kanya bilang isang napakalaking sorpresa. Isang mapagmahal na pakiramdam ang napukaw sa kanyang kalooban habang papalapit siya at pinulupot ang kanyang mga kamay sa braso ng lalaki. Hindi ko naman talaga sinasadyang pagtawanan ka, kaya wag kang magalit. Ako ay, sige tumawa ka kung gusto mo. Ungol ni Benjamin. Dahil hindi napigilan ni Erisa ang sarili, muling napamura si Erisa. I'm so sorry. Pagnanakaw ng sulyap sa paraan ng paglapat ng lobby ni Benjamin ay muli siyang nakiliti. Hindi ba kayo nagkita muli pagkatapos ninyong lumaki? Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, kahit saglit. Hindi pa siya bumabalik sa Delmore pagkatapos niyang umalis. Sumagi sa isip ni Erisa na malaki pa rin ang pakialam niya sa babaeng iyon. Sinubukan mo na bang hanapin siya? Matagal na kaming nawalan ng kontak, kaya hindi ko magawa. Iniisip ko kung nasaan na ang batang iyon. Hindi nakarinig ng tugon mula sa kanya, nilingan siya ni Benjamin. Para lang siyang maliit na kapatid sa akin. Ang paliwanag ng lalaki ay naiwan para kay Erisa na magalit. May childhood friend din ako dati. Isang nakatatandang lalaki na ang samahan ko ay talagang kinagigiliwan ko noong bata pa ako, ngunit hindi na rin kami nagkakausap simula noon. Kumunat ang noo ni Benjamin. Iniisip mo pa rin ba siya? Pagtingin sa bahagyang nagseselos na lalaki, si Erisa ay nakaramdam ng saya sa loob. Masaya ang mga oras na iyon, kaya syempre gagawin ko. Ang isa ay tiyak na maaalala ang masasayang araw ng pagkabata habang buhay. Bahagyang naiinis, hinawakan ni Benjamin ang kanyang baba at samandal na may balak na halikan siya, ngunit ang paningin ng kanyang tuyo at putik na labi ay naging dahilan upang siya ay tumigil. Nakakahiya, nagtatakang nakatingin si Erisa nang biglang tumalikod at bumaba ng kama. Saan ka pupunta? Para makakuha ng cream. Dahil wala siyang mahanap sa loob ng silid, walang magawa si Benjamin kundi lumabas ng silid at bumaba. Habang nakahiga si Erisa sa kama habang nakatitig sa nakakatuwang chandelier na nakasabit sa itaas, hindi niya napigilan. Nakangiti, niyakap niya ang una na pag-aari ng isang individual habang masayang humahadjejek na parang isang lovelorn adolescent. Nang makita ang matamis ng ngiti sa mukha nito nang pumasok siya ay nagdulot ng init sa mga mata ni Benjamin. Dali-daling tinapon ni Erisa ang kanyang unan at binawi ang malungkot ng ngiti sa kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay damilat sa kahihiyan. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Benjamin. Baka patuloy mong yakapin ang unan ko. Namula si Erisa, pwede mo ba akong yakapin? Graham. Tulad ng isang umiikot na whirlpool, ang maitim na mga mata ni Benjamin ay may hindi mapaglabanan na kakayahang hilahin ang isa at iwanan ang isa ng walang paraan ng pagtakas. Habang ang mood ay lumago ang pag-ibig, ang tibok ng puso ni Erisa ay nagsimulang magulo. Gusto mo ng yakap, eh? Ang pagpasok sa husky inflection ng lalaki ay isang tiyak na elemento ng pagmumungkahi. Uminit ang pisngi ni Erisa. Nang makita niya ang cream sa kamay ng lalaki, kinuha niya ang pagkakataon para ibahin ang usapan. Tutulungan mo ba akong ilapat iyon sa akin? Pagkatapos ay bilasan mo at gawin mo na. She then puckered her lips, oblivious of how attracting that gesture was to the man.
Binigay ni Benjamin ang cream at samandal para halikan siya ng diretso. Nang matikman na niya ang tamis nito, hindi na niya napigilan at pinagpatuloy ang paghalik sa kanya ng mas malalim. Bumibilis ang tibok ng puso ni Erisa. She was lost in the moment, her will totally surrendered to the man's passion. Ang kanilang leeg ay lalo lamang lumakas, na ginagawang mas mahirap at mas mahirap para sa kanila na pigilan ang kanilang sarili. Gayunpaman, nagawa ni Benjamin na kontrolin ang sarili. Habang tinitigan niya ang kanyang namumula na pisngi, hindi pa niya nababawi ang kanyang pag-iingat. Namumula ang mga labi niya dahil sa dugong umaagos sa ilalim nito. Ang kanyang magandang bibig ay nakabuka habang siya ay humihingal, at ang pinkness ng kanyang dila sa loob ay ginawang panandaliang nakikita. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin habang ang apoy ng pagpukaw ay nag-aalab sa kanila. Ang kanyang lakas ng loob ay gumuho sa isang iglap. Nakasandal upang hawakan muli ang kanyang mga labi, hinalikan siya nito ng mas masigasig kaysa dati. Isang matagal na sensualidad ang pumuno sa hangin sa loob ng silid sa buong magdamag. Kabanata 803, tumigil lang si Benjamin sa pang-aakit sa kanya ng malapit na ang umaga. Dahil napasigaw hanggang sa halos na mamaos ang boses, nakatulog kaagad si Erisa. Matapos linisin ang kalat sa loob ng kwarto, naligo si Benjamin para magpahangin. Pagkatapos, naglabas siya ng tuwalya na ginamit niya sa pagpunas sa katawan niya bago siya isuot. Nang matapos ang mga gawaing ito, nagpatuloy siya sa paglalagay ng cream sa mga labi nito. Muling bumukas ang mga sugat sa sulok ng kanyang mga labi, at ang mga ito ay isang nakakatakot na tanawin. Nang makita niya kung gaano siya pagod, medyo kumirot ang puso ni Benjamin. Sumandal siya para halikan siya sa noo bago niyakap siya nito para matulog. Kinabukasan, sumakit ang buong katawan ni Erisa. Para siyang nasagasaan ng isang truck, ang kaunting paggalaw ay sapat na upang mapangiwi siya. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, nanlaki ang mga mata niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya, at namula siya hanggang sa leeg niya. Nakitulog talaga ako kay Benjamin kagabi. Nang lumingon siya para tingnan ang katabi niya sa kama ngunit nalaman niyang wala na si Benjamin, nakahinga siya ng maluwag. Itinukod ang sarili sa kama, sinimulan ni Erisa ang pagmumura sa lalaki. Kailangan ba talaga niya akong puntahan ng ganoon kahirap? Fucking hell, halos mabali ang likod ko kagabi. Ang mga kislap ng alaala na hindi ligtas para sa trabaho ay tumagos sa kanyang kamalayan at nagpadala ng init sa kanyang mga pisngi. Kinailangan ni Erisa na itaas ang kanyang mga kamay para tapikin ang kanyang mukha para pakalmayan ang sarili. Kailangang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Pinilit niyang isettle ang kanyang emosyon, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang tumunog at mag-vibrate ang kanyang telepono. Sobrang sakit ng katawan niya kaya naiwan siyang hinihingal nang tumalikod siya para abutin ang phone niya. Nang mapagtantong galing sa kanyang amo ang tawag, inayos niya ang sarili bago siya sumagot. Ano ang tagal mong kunin? Hindi ka ba gising? Ang boses na nagmula sa kabilang dulo ng telepono ay may bahid ng pagsamba. Kakagising ko lang. Tahimik na umungol si Erisa sa loob ng kanyang isipan. Haltak, hindi mo kailangang pumasok sa opisina ngayon. Manatili sa loob para makapagpahinga. Pinaluto ko si Edwin ng sopas para sa iyo. Kumain ka na, pagkatapos ay matulog ka na. Habang umaalingaw sa kanyang tenga ang nag-aalalang boses ni Benjamin, minasahe naman ni Erisa ang kanyang balakang. Talagang ayaw niyang magtungo sa opisina, dahil sa trabaho, nahihirapan na siyang bumangon sa kama. Sino ang nagsabi na ang pakikipagtalik ay ang pinakamagandang bagay sa mundo? Ito ay higit na parang pagpapahirap kaysa sa anupaman. Nasasaktan ka ba physically? Nag-aalalang tanong ni Benjamin. Kumurap si Erisa at saka sumigaw, ano sa tingin mo? Nagdulot iyon ng tawa mula kay Benjamin. Manatili ka sa kama. Ipapahatid ko kay Edwin ang pagkain. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Sinabi ni Benjamin sa kanya. Kaya kung bumaba ng mag-isa. Bago pa siya matapos ay binabaan na siya ng lalaki. Ang isang mabilis na pagsusuri ay nagpakita na ito ay halos 10. Napasapo iyon sa kanyang noo, meron na. Napagtanto niya kung gaano ka-awkwarden kung makita siya ni Edwin sa estadong kinalalagyan niya. Pagkaraan ng ilang sandali pa ay napatayo si Erisa kaya muntik na siyang matamba sa kama. Umupo siya para pakalmayan ang sarili bago siya tumungo sa banyo. Bagamat hindi ganoon kalayo ang distansya, pakiramdam niya ay tumagal siya ng ilang taon bago makarating. Tapos, nag-buzz ulit ang phone niya. Nakahawak sa frame ng pinto ng banyo bilang suporta, naisip ni Erisa na ang teleponong malapit sa kama ay hindi niya maabot. Kalimutan mo na,
Tatawag ako mamaya. Pumasok siya sa banyo para maligo ng mainit. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto na ikinagulat niya. Gising ka na ba, Mrs. Graham? Inutusan ako ni Mr. Graham na ipadala sa iyo ang pagkain. Boses ni Edwin mula sa labas ng pinto. Gusto mo bang iwan ito sa labas ng pinto? Mabilis na sagot ni Erisa. Nag-aalala siya na baka pumasok si Edwin sa magulong kama na hindi pa niya inaayos. Naiintindihan mo, Mrs. Graham. Tandaan mong kainin ito, sigaw ni Edwin. Okay. Pagkatapos sumigaw pabalik, nag-unat siya sa loob ng bathtub at ipinagpatuloy ang kanyang pagbababad. Ang pagiging napapaligiran ng mainit na tubig ay nagdulot sa kanya ng labis na keganhawahan. Maya-maya lang ay muling nagring ang kanyang telepono, ngunit hindi mapakali si Erisa na kumilos. Sa labas, halos hindi na huminto sa pagriring ang kanyang telepono bago tumunog ang telepono sa loob ng banyo kung saan huminto ang una. Huminto muna si Erisa bago siya nagmadaling sumagot. Nakatulog ka na naman ba? Boses ni Benjamin. Napabuntong hininga si Erisa. Hindi ko ginawa. Kung ganoon, bakit hindi mo kinuha? Pagkatapos niyang magreklamo, inutusan siya ni Benjamin, pumunta ka at maligo ka ng mainit kung masama ang pakiramdam mo. Ito ay magpapagaan ng pakiramdam mo. Kung hindi pa rin iyon makakatulong, maaari akong magpapunta ng doktor upang suriin ka. Kabanata 804. Namumula ang mukha ni Erisa hanggang sa tenga nang maalala niya si Sean sa pagbanggit ng doktor ni Benjamin. Hindi ko na kailangan magpatingin sa doktor. Agad niyang tinanggihan. I need you to work with me here because I can't get away right now, sabi ni Benjamin sa kanyang malalim na boses. Siya ay umalis sa bahay para sa isang maagang pagpupulong at hindi pa natatapos ang mga bagay sa harap na iyon. Kinailangan pa niyang tulungan si Edwin na ihatid ang mga bata sa paaralan. Nakaligo na ako and am feeling much better already. Grabe, hindi mo kailangang magpadala ng doktor. Si Erisa ay medyo may kamalayan sa sarili tungkol sa ideya ng pagsusuri ng isang doktor kahit na siya ay ibang babae. Higit na mas mababa ang masasabi tungkol sa isang lalaking doktor na kilala niya ng personal dahil nalaman niya na iyon ay isang lubhang nakakabagabag na panukala. Ipinapalagay niya na si Sean ang ipapadala sa kanya, kaya naramdaman niyang kailangan niyang ulitin ang kanyang paninindigan. Magbabad ng kaunti, at magdagdag ng ilang patak ng mahahalagang langis, inirerekomenda ni Benjamin. Okay, pagtingin sa paligid, nagdagdag si Erisa ng ilang patak ng essential oil mula sa isang bote na nahanap niya. Manatili ka roon ng kalahating oras, kumuha ka ng pagkain kapag lumabas ka, at matulog, dagdag ni Benjamin. Got it, sagot niya sa pagsang-ayon. Dapat kang bumalik dito. Sagot ni Benjamin bago niya ibinaba ang tawag. Huminto para sa isang mabilis na pagsusuri, tumayo si Erisa mula sa tubig ng paliguan nang malapit nang matapos ang oras. Lalong bumuti ang kanyang kalagayan kumpara noong kagigising pa lamang niya. Nagsuot siya ng bathrobe, nagtoothbrush, at naghilamos ng mukha bago siya lumabas ng banyo. Pagtungo sa pinto, binuksan niya ito para kunin ang pagkain na naiwan ni Edwin sa labas. Nang mapansin kung gaano kagulo ang mga kumot, binilisan niya ang pagpulot nito at pinalitan ito ng bagong set. Nang may ayos na niya ang silid, binuksan niya ang mga bintana upang makapasok ang araw sa silid. Nakatulong iyon na gawing mas komportable ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Sa paghusga sa mga pagkaing inihanda ni Edwin para sa kanya, naisip niya na ito ay naglalayong maging masustansya sa lahat ng bagay. Kumaibat ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-ipit sa sopas ng kalabasa. Katatapos lang niya nang umakyat si Edwin kasama ang doktor. Miss Graham. Mabilis na tinungo ni Erisa ang pinto nang kumatok si Edwin at saglit na natigilan nang mapansin ang babaeng katabi niya. Sino ito? Edwin. Ito si Dr. Lionel. Siya ay pumunta dito sa kahilingan ni Mr. Graham, kaya mangyaring payagan siyang suriin ka. Oh, sagot ni Erisa na sobrang nahihiya. Okay lang ako, kaya hindi na kailangan iyon. Hayaan mo akong tingnan ka, Mrs. Graham. Kung wala na, makakatulong ito na mapatahimik ang isip ni Mr. Graham. At saka, hindi ko alam kung paano siya sasagutin kung hindi. Habang dinadala ni Lion ang sarili bilang propesyonal at walang lihim na motibo, tanging paghingi ng tawad ni Erisa ang nasabi sa kanya. Iniisip ko pa rin na hindi ito kailangan. Ang awkward kasing tingnan ng doktor. Sa tingin ko, dapat siguro, Mrs. Graham, para lang maging ligtas. Mangyaring gawin ito ng may sensi ng trabaho, Dr. Lil. Bababa ako kapag may kailangan ka.
Palibhasa'y batid na si Erisa ay may kamalayan sa sarili, agad na umalis si Edwin. Ang pagpasok ni Lion ay talagang hindi komportable si Erisa. Wala kang dapat ipag-alala, Mrs. Graham. Kunin lamang ito bilang isang simpleng gynecological check-up. Gusto mo bang humiga at magtanggal muna ng pantalon mo? Sa kabila ng kahihiyan na tulad niya, nadama ni Erisa na obligado siyang maglaro matapos. Masaksihan ang antas ng profesionalismo ng doktor at ang mga instrumentong medikal na inilabas na ng huli. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng lobster sa buong proseso, at hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mata ng doktor. Tapos na tayo, baka magbihis ka na. Inayos ni Lion ang kanyang mga gamit, isang garapon lang ng cream ang naiwan. Lahat ay maayos sa loob, Mrs. Graham, ngunit may ilang nap unit sa labas. Ilapat lamang ang cream na ito ng ilang beses bawat araw. Dapat makatulong, payo ni Lion. Naiintindihan. Salamat, Dr. Lil. Tumango ang namumula na si Erisa. Si Lion ay isang medyo may edad na babae. Nang mapansin ang kahihiyan ni Erisa, tumawa siya ng mahina. Bihira para kay Mr. Graham na maging ganito kaaalala para sa sinumang partikular na babae, kaya natutuwa ako na sa wakas ay nakapagkita na kami ng personal ngayon. Inangat ni Erisa ang kanyang ulo para tingnan siya. Nakangiting idinagdag ni Lion, dati hiniling sa akin ni Benjamin na magrekomenda ng ilang tradisyonal na gamot. Nananatili ka ba sa iniresetang regimen kamakailan lamang? Meron ako. Nahihiyang sagot ni Erisa. Sa totoo lang, nilaktawan niya ang mga ito nitong mga nakaraang araw habang hinahanap niya ang kanyang mga anak at ipinagpatuloy lang niya nang bumalik siya. Tandaan na dalhin sila ng regular. Magsasagawa kami ng check-up kapag nakumpleto na ang kasalukuyang kurso ng paggamot. Pagkatapos, gagawin ko ang mga kinakailangang pagsasaayos para sa iyo ng naaayon. Inayos ni Lion ang kanyang mga gamit at tumayo para umalis. Magsanay ng ligtas na pakikipagtalik, at mag-ingat habang ikaw ay nasa iyong meds. Makakagamit talaga ng butas si Erisa para ibaon ang sarili. Hindi gumamit ng kondom si Benjamin kagabi, pero tiyak, hindi naman ako mabubuntis diba? Kabanata 805. Ayon sa doktor na kinonsulta niya dati, mahihirapan siyang magbuntis muli sa sitwasyon niya, kaya nag-assume siya na hindi iyon mangyayari. Salamat, Dr. Lil. Tumayo siya para makita si Lion. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya kong gumawa ng sarili kong paraan. Mag-ingat sa pagpahinga, at magkaroon ng makakain bago iyon. Gayon din, tandaan na ilapat ang cream. Okay, tumango si Erisa. Pagkababa ni Lion ay bumalik na siya sa kanyang kwarto para ipagpatuloy ang pagkain, pagkatapos ay humiga na siya sa kama. Noong una, hindi niya inisip na pagod siya. Pero sa huli, nakatulog siya ng mahimbing. Hindi niya sigurado kung ilang oras na ang lumipas bago niya naramdaman na may kumalabit sa kanya. Sa sandaling nagising si Erisa at nakita ang ginagawa ni Benjamin, namula siya at dali-daling hinayla ang kumot para matakpan ang sarili. Ikaw, itinaas ni Benjamin ang kanyang mga mata para tingnan siya. Napaawang ang lobby niya nang makita ang mukha nito na kasing pula ng beetroot. Ano bang kailangan mong ikahiya? Para bang hindi pa kita nakikita noon? Dahil doon ay mas lalong namula si Erisa. Sinaman niya ito ng masamang tingin bago ibinaon ang mukha sa loob ng kumot. Benjamin Graham, pervert ka. Napangiti na lang si Benjamin sa kanyang pagkamahiyain nang itabi niya ang kumot, at ang boses nito ay malumanay at puno ng pagmamahal. Halika, ngayon na, tutulungan ko lang ilagay ang cream na ito. Gagawin nitong mas mabuti ang lahat. Ayos lang, kaya ko ito sa sarili ko. Pakiramdam ni Erisa ay kailangan na niyang magtago sa kung saan. Ang kanyang pagtanggi ay nagdulot ng banayad na buntong hininga mula kay Benjamin. O sige, ikaw na mismo ang gumawa. Nababaliw na si Erisa sa kawalang ingat ng lalaki sa lawak ng kanyang kahihiyan. Gawin mo ngayon, o ako ang gagawa para sa iyo. Pananakot niya. Lumingon siya at idinilat ang mga mata para titigan ang lalaki. Nagkunwaring lumapit si Benjamin, na nag-udyok kay Erisa na tumakbo sa gilid. Ako mismo ang gagawa, kaya tumalikod ka at tumingin sa malayo. Saglit na nakatitig sa kanya, gayon pa man ay sumunod si Benjamin at ginawa ang hiniling. Pagkakuha ng garapon, mabilis na inilapat ni Erisa ang cream sa kanyang mga sugat. Kasunod noon ay nagbihis siya at tumayo para pumunta sa banyo. Dahil sa paraan ng kanyang hindi gumaling na katawan ay matalino pa rin, medyo naninigas ang mga galaw niya habang naglalakad. Isang pares ng mga braso ang biglang umabot mula sa kanyang likuran at hinayla siya pataas, na nagpasindek kay Erisa. Ihahatid kita doon. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya.
Pulang-pula ang tenga, tumalikod si Erisa para umiwas ng tingin habang bahagyang pumulupot ang labi ni Benjamin. Matapos siyang dalhin sa banyo, inihiga siya nito sa isang upuan. Dali-daling tumayo si Erisa para maghugas ng kamay, ngunit napatingin siya sa direksyon ni Benjamin nang makita niyang nakatambay pa rin ito. Maghuhugas ka ba ng kamay mo? Habang pinagmamasdan niya ang mga kamay ng lalaki, ang maliwanag at payat nitong anyo ay nagdulot ng pamumula sa kanyang mga pisngi, na nagtulak sa kanya upang umiwas ng tingin habang tinatanggal ang mga mali-mali na kaisipan sa kanyang isipan. Tungkol sa kanya sandali, yumuko si Benjamin para maghugas ng sariling mga kamay. Nasasaktan ka pa rin ba? Hindi na. Medyo nagalit sa kanya si Erisa dahil pinapanta niya ang doktor para suriin siya sa bahay. Bakit magsisimula ang kaguluhan at tawagan ang doktor sa gayong maliit na isyo? Ang kanyang paghungol ay naging dahilan ng pagkunot ni Benjamin ng kanyang mga kilay, at itinaas niya ang isang kamay upang kurutin ang kanyang mga pisngi. Hindi masasaktan na magkamali sa panig ng pag-iingat. Hinawakan ni Erisa ang kanyang kamay, saka pinunasan ng tubig sa kanyang mukha. Bakit? Ka ba naging pabaya kagabi? Hindi maarak ang tingin ni Benjamin. Mas mag-iingat ako sa susunod. Namula na naman si Erisa. Sinong nagsabing umiiwas siya sa mga babae? Ang lalaking ito ay halos isang lecher. Tumigil si Benjamin sa panunokso sa kanya at sa halip ay ginulo ang kanyang buhok. Maghilamos ka na. Kailangan na nating bumaba para mananghalian. Pinagmasdan ni Erisa ang paglabas ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali siyang naghilamos ng mukha at nag-relieve din bago lumabas. Tara na. Inilahad ni Benjamin ang isang kamay para sinenyasan siyang tumabi. Hayaan mo muna akong magpalit. Lumiko si Erisa sa kabilang direksyon para tumungo sa wardrobe. Nilagay ni Benjamin ang dalawang kamay sa bulsa. Hindi na kailangan yun since hindi naman tayo lalabas. Diretso kang bumangon para magpahinga pagkatapos kumain. Ngunit gusto kong bisitahin si Lola sa ospital. Dahil nakatulog sa buong umaga, ayaw ni Erisa na maging isang katamarin. Kung sila ay magpapatuloy sa pananatili sa kama, naisip niya na ang iba ay malamang na mahuli sa kung ano ang kanilang ginagawa kagabi. Nandyan si Sean na nag-aalaga kay Lola, kaya wala kang dapat alalahanin. Sinundan siya ni Benjamin at ngayon ay nakasandal sa pinto, nakatuon ang tingin nito sa kanya. Nang makuha ang isang set ng athleisure wear, lumingon si Erisa para sabihin sa kanya, magpapalit na ako. Kumunat ang gilid ng lobby ni Benjamin na parang may sasabihin, ngunit nagmamadaling nagtaas ng kamay si Erisa para pigilan siya. Walang ibang salita mula sa iyo. Scott, Kabanata 806. Nagtaas ng kilay si Benjamin bago siya tahimik na umatras. Nagtaas ng kilay si Benjamin bago siya tahimik na umatras. Isinara ni Erisa ang pinto upang mabilis na magpalit bago siya lumabas. Nakaupo sa sopa na naka-cross-leg sa isang masayang paraan, pinutol ni Benjamin ang isang hindi kapani-pani walang mag-ara na figure. Sa sandaling siya ay lumabas, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang anyo. Mabilis na sinalubong ni Erisa ang kanyang tingin. Handa na ako. Tumayo si Benjamin para lapitan at hinawakan siya sa yakap niya gamit ang isang kamay. Habang nakadikit siya sa katawan nito, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maamoy niya ang pamilyar na pabango mula sa katawan ng lalaki. Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang mukha at marahang pinunasan ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga hinlalaki sa maalab, dahilan para tumibok ang puso ni Erisa sa kanyang tadyang. Ilalagay ko ang cream para sa iyo pagkatapos ng tanghalian. Namula ang pisngi niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi ko pa ba nagawa iyon? Isang nakakatuwang kislap ang pumasok sa kanyang mga mata habang hinahaplos niya ang kanyang mga labi. Dito sa taas ang tinutukoy ko. Sa sobrang init ng araw, itinulak siya ni Erisa at tumalikod para maglakad patungo sa labas. Dahil maganda ang mood niya, naabutan niya ito at hinawakan ang kamay nito habang pababa sila ng hagdan. Malawak ang ngiti ni Edwin nang makitang bumaba ang mga ito sa hagdanan, magkahawak ang mga kamay. Handa na ang tanghalian, Mr. at Mrs. Graham. Mabuti, maaari mo nang simulan ang paghahatid nito. Tumango si Benjamin at inakay si Erisa habang nagmamadaling sumabay ang nakangiting si Edwin para maghanda. Napatitig si Erisa sa lalaking katabi niya. Gaano ka nakatagal nakabalik? Sandali lang bago ka magising. Napatingin si Benjamin sa kanya. Oh, dahil sa ayaw niyang salubungin ang kanyang tingin, kumurap si Erisa at tumingin sa ibang lugar. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Dinala siya nito sa dining room at hinayla ang upuan para sa kanya bago siya umupo sa ulo ng mesa.
Nagpatuloy si Edwin sa paghahain sa kanila ng sopas. Tulungan mo ang iyong sarili sa higit pa, Mrs. Graham. Gagawin ko. Salamat, Edwin. Masiglang sagot ni Erisa. Lumingon si Benjamin para kausapin si Edwin. Handa na ba ang gamot niya? Oo, ito nga. Tumango si Edwin bilang pagsang-ayon, at pagkatapos siyang kilalanin, kinawayan siya ni Benjamin. Nagtatanong na tumingin si Erisa kay Benjamin. Ang gamot ko. Oo. Napatingin sa kanya si Benjamin. Tandaan mong kunin pagkatapos kumain. Nagpasalamat si Erisa kay Benjamin. Sinabi sa akin ni Dr. Lil na siya ang pinuntahan mo para sa race ETA. Sa ilang sandali, halos naisip ko na nakuha mo ito mula kay Dr. Bailey, kaya salamat. Malaking bibig, tahimik nang umuso si Benjamin kay Lion bilang panunumbat. Sa una, pinuntahan ko si Sean, ngunit kalaunan ay tinukoy ko si Dr. Lil dahil mas may karanasan siya sa ginekolohiya. Tumango si Erisa, pagkatapos ay nagtanong, hanggang kailan ko pa ipagpatuloy ang pag-inom nito. Time na pinaalalahanan siya ni Benjamin pagkatapos niyang maobserbahan kung gaano siya katikat uminom ng gamot. Kailangan mong panatilihin ang regimen hanggang sa gumaling ang iyong katawan at maging malusog muli. Bigla na lang, hindi na nakita ni Erisa na sobrang nakakaakit ang pagkain. Sige, kumain ka na. Udyok ni Benjamin habang nakabantay sa kanya. Napaawang ang lobby ni Erisa. Nawalan ako ng gana sa pag-iisip na umiinom ako ng gamot. Nagdulot iyon ng pagsimangot mula kay Benjamin. Paano mo malalaman kung masarap o hindi ang sopas nang hindi mo muna ito sinusubukan? Nakangiting ibinaba niya ang ulo para tikman ang sopas. Ma'am, the best ang luto ni Edwin. Tiyak na, tataba ako bago magtagal kung magpapatuloy ito. Habang pinagmamasdan siya ni Benjamin, siya rin ay nagsimulang sumilip. Tiniyak niya na mayroon itong 2 servings ng sopas at nakatambak na mga gulay sa kanyang plato habang kumakain. Nasa paaralan na ba ang mga bata? Tumango si Benjamin. Oo, kailangan kong magtungo sa opisina, kaya pinapanta ko si Edwin upang ihatid sila roon ngayong umaga. Itinoon ni Erisa ang atensyon kay Benjamin. Anong oras ka pumunta sa opisina? Mga 6:00, nagulat si Erisa dahil ang ibig sabihin noon ay hindi siya makatulog sa pagitan. Pagnanakaw ng isang sulyap sa lalaki, medyo humanga siya sa hitsura nito na alerto at energetic. Nakaramdam siya ng kaunting inggit. Paano maaaring magkaiba ang mga lalaki at babae? Habang ang kanyang baywang at likod ay nananatiling masakit, siya ay tila alerto at puno ng lakas. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Bumalik ka na sa pagkain. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kabanata 807. Umiwas ng tingin si Erisa at itinoon ng atensyon sa pagkain. Ilang sandali pa, hindi niya maiwasang mapatingin ulit sa kanya. Sinulyapan siya ni Benjamin na ikinagulat niya. Bakit lagi niya akong nahuhuli na nakatitig sa kanya? Hindi ka ba busy sa opisina? Tanong niya. Busy ako. Babalik na ako sa opisina after lunch, sagot niya. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Sinadya ba niyang umuwi para makasama ako sa tanghalian? Oh, sagot niya sa mahinang boses. Tumingin siya sa kanya. Ayaw mo ba akong pumunta? Hindi iyan ang iniisip ko. Napakunot ang noo ni Benjamin at nang aasar na sinabi, kung gayon, bakit wala kang pusong sagot? Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Tanging sagot ko sa kanya. Wala akong ibig sabihin noon. Nanatili ang mga mata nito sa kanya ng ilang segundo, at natahimik siya pagkatapos. Pagkatapos nilang kumain, sinusubaybayan ni Benjamin si Erisa habang umiinom ito ng gamot. Inilibot niya ang mga mata sa kanya. Bilasan mo at pumasok ka sa trabaho. Hindi ako makakainom nito habang busog pa ako. Hihintayin kong lumamig ng kaunti ang gamot bago ko ito inumin. Tinitigan niya ito ng seryosong tingin, pagkatapos ay inilipat ang tingin sa nakapaso na halaman sa tabi nila. Kung iniinom mo ng maayos ang gamot, hindi malalanta ang mga halaman sa bahay. Sinulyapan niya ang nakapaso na halaman at tumahimik. Anong kinalaman ko sa nalalanto mong mga halaman? Tinuya ni Benjamin ang kanyang pag-aatubili na aminin ang kanyang mga ginagawa. Kailangan mo ba akong ipakita sa iyo ang footage ng surveillance? Sige, napasandal si Erisa sa kanyang upuan, ganap na hindi nabigla. Itinoon niya ang matalim na tingin sa kanya at pinaikit ang mga mata. Sa tingin mo, wala na akong magagawang pakikitungo sa iyo pagkatapos mong pakialaman ang surveillance footage. Natahimik si Erisa sa lobby. Ngumuso si Benjamin. Iyon ba? Wala ka na bang ibang sasabihin? Inilibot niya ang mga mata sa kanya. Ano ang dapat kong sabihin?
Nang mapansin niyang lumalala ang sugat sa gilid ng bibig nito, tumayo siya para dalhin ang first aid kit. Bilisan mo at magtrabaho ka na. Iinom ako ng gamot mag-isa mamaya. Umupo ng kaunti, hayaan mong lagyan ko ng gamot ang labi mong nasugatan. Sumenyas ito sa kanya, sinulyapan siya ni Erisa at inilipat ang upuan sa gilid niya. Itinaas niya ang baba niya at nidisinfect ang sugat niya bago nilagyan ng gamot. Ang pinsalang ito sa sulok ng iyong bibig ay tumagal ng ilang araw. Sinuri ni Benjamin ang kanyang pinsala at samimangot. Sumakit ang puso niya sa tanawing iyon. Nasiyahan si Erisa, kasalanan mo ang lahat ng ito. Malapit nang gumaling ang sugat, pero ikaw. Tinitigan siya nito at kinagat ang labi. Ako talaga ang may kasalanan. Bilang tugon, pinandilatan siya nito. Matapos dahan-daang tulungan siyang ilapat ang gamot, pinaalalahanan siya nito, tandaan, huwag dilaan ang sugat. Okay, tumungo siya. Inumin mo ang gamot. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Hinawakan niya ang mangkok at naramdaman niyang mainit pa ito. Hindi pa ako makakainom nito. Pumunta si Benjamin para maghugas ng kamay. Pagkalabas niya ng washroom, hinalo niya ang mangkok ng gamot at hinaypan ito para lumamig ang sabaw. Naantig si Erisa sa kanyang pag-iisip. Pakainin kita. Iniabot niya ang kutsara sa kanyang bibig, ngunit tumalikod ito. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Tinitigan siya nito at sinabing, bakit ka umiiwas? Kailangan kong inumin ang lahat sa isang lagok para hindi ako minus sa lasa. Napatingin si Erisa sa bowl ng black medicinal soup at inalala ang mga binanggit ni Edwin. Benjamin, maaari mo bang hilingin sa doktor na baguhin ang gamot na ito sa nakaraang bersyon? Ang kasalukuyang bersyon na ito na may halong matamis at mapait na lasa ay higit na nakakapanghina. Tinitigan siya nito ng ilang sandali bago tumungo. Oo naman, pero hindi ba mas mapait ang lasa ng naunang gamot? It was bitter. Gayunpaman, ang kasalukuyang gamot na ito na may halo-halong lasa ay mas malala. Hindi ko talaga kayang panindigan ito. Nanginginig ang anit ni Erisa nang maamoy niya ang amoy ng gamot. Hinaypan ni Benjamin ang sabaw ng ilang oras at iniabot ang mangkok sa kanya nang ang gamot ay hindi mas mahabang skoldang. Pagkatapos, sabay-sabay niyang nilagok ang lahat. Nang magsimula siyang makaramdam ng pagkahilo, naglagay siya ng ilang piraso ng matamis sa kanyang bibig, na nabawasan ang kanyang kakulangan sa ginhawa at pinaginhawa ang kanyang pakiramdam. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Itinaas niya ang kamay para panasan ang nalalabi sa gilid ng bibig niya. Oo, lumayo si Erisa at kusang nagpunas ng bibig. Dapat kang magmadali at pumunta sa trabaho. Sige, tumayo si Benjamin at tinapik ang ulo niya. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay at huwag kang pumunta sa ospital ngayon. Samahan mo akong dumalo sa isang piging ngayong gabi. May magpapadala ng gown mamayang hapon. Anong piging? Tanong ni Erisa. Gayunpaman, nauna nang naglakad si Benjamin nang hindi siya sinasagot. Kabanata 808. Naramdaman ni Erisa na hindi nararapat na pumunta sa ospital dahil ipinaalam na sa kanya ni Benjamin ng maaga ang handaan, kaya umakyat siya sa itaas upang magpahinga. Hindi niya namalayan ang pagdating ng stylist hanggang sa ginaisang siya ni Edwin. Nagmamadali siyang naligo bago siya pinalayaw ng stylist sa lahat ng uri ng spa treatment. Pagkatapos, nagpatuloy ang stylist sa pag-aayos ng buhok ni Erisa. Mabilis na sinagot ni Erisa ang telepono nang makipag-ugnayan sa kanya ang kanyang mga anak. Mami, pupunta tayo ngayon sa lugar ni Lolo. Enjoy your date with Daddy, sabi ni Gavin sa kanya. Napatigil siya saglit. Pupunta ako sa isang piging kasama ng daddy mo. Hindi tayo magde-date. Hehe, ganon din, Mami. Tumango si Jasper. Lumabas ka at magsaya, Mami. Makikasama tayo kay great-grandaunt boses ni Zachary. Okay, sige. Please don't run around when you all are there. And be sure to spend some quality time with your great-grandaunt, paalala ni Erisa sa mga bata bago ibinaba ang tawag. After that, she concentrated on letting the stylist do her makeup. Ang proseso ng preening ay tumagal ng 2 oras upang makumplito. Kinuha niya ang pink na gown na maayos na nakalagay sa kama at inihambing ang laki sa kanyang figure bago ito isinuot. Medyo hindi niya maabot ang zipper sa likod ng gown. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hilahin ang zipper, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagbunga. Biglang may humawak sa zipper at tinulungan siyang hilahin ito. Napalingon si Erisa sa gulat. Tapos, napangiti siya nang makitang bumalik na si Benjamin. Bumalik ka na. Tinitigan niya ang napakarilag nitong mukha at sumagot sa mahinang tono, oo. Napakurap si Erisa sa kanya. Handa na ako. Dapat kang magpalit.
Pinulupot ni Benjamin ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Walang nagmamadali. Nang maramdaman ang matalim nitong titig sa kanya, namula siya. Anong bangkot ang dadaluhan natin? Tinitigan niya ito ng matinding tingin dahil sa tingin niya ay napakaganda nito kapag naka-makeup. Isang piging sa kasal. Lumapit siya para halikan siya. Umiwas ng halik si Erisa at nagtatakang tinitigan siya. Isang kasalan. Bahagyang ngumiti si Benjamin at tinukso siya, hindi ito ang piging sa kasal natin. Pinandilatan siya nito. Alam ko yon. Sino ang ikakasal na naka-pink gown? Ikakasal na ang isa sa mga kaibigan ko. Muli, lumapit ito sa kanya, hinawakan ang likod ng ulo nito, at mapusok siyang hinalikan. Nawala sa sarili si Benjamin sa sandaling ito habang nilalanghap niya ng malalim ang mapang-akit na pabango ni Erisa. Sa wakas ay binitawan na siya nito nang maghabol siya ng hangin. Nagprotesta si Erisa sa kahihiyan, "My lipstick." Kinurot niya ang mukha nito at sinabi sa kanyang malalim at mapang-akit na boses, "Tutulungan kitang muling mag-lipstick mamaya." Lalong namula ang kanyang tugon. Tumalikod na si Benjamin at naligo. Umupo si Erisa sa kama habang hinihintay siya. Gamit ang pagkakataon, tinawagan niya si Mary at nakipag-chat sa huli ng ilang oras bago ibinaba ang telepono. Nang makitang hindi pa lumalabas si Benjamin sa banyo, sinubukan niyang tawagan si Bradley, ngunit ang tawag ay hindi konektado. Pagkatapos, direktang tinawagan niya si Rick. Lalong naguluhan si Erisa nang ipaalam sa kanya ni Rick na nasa Rutesea Village pa rin si Bradley. Mr. Griffin, narinig kong binanggit ni Tim na dati siyang nagtatrabaho para maghanap buhay sa nayon. Ano ang karaniwan niyang pinagkukunan ng kita, at kumusta ang kalagayan niya sa pamumuhay kasama ng aking Lola Mary? Sinamantala ni Erisa ang pagkakataong ay parinig si Rick. Paglabas ni Benjamin sa banyo, nakita niya itong may kausap sa telepono kasama si Rick. Sumigaw si Benjamin, "Erisa, tulungan mo akong pumili ng kurbata." Siya ay ungol. Bilang tugon at pumunta upang pumili ng kurbata habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa tawag sa telepono. Si Tim ay madalas na nagtatrabaho sa bukid. Ipapatawag siya ng mga taga-nayon at babayaran siya sa mga kakaibang trabaho tulad ng pagtatanim ng mga panla ng palay, pagsasaka, at pag-aalis ng damo, sagot ni Rick. Naningkit ang mga mata ni Erisa. Akala niya ay katanggap-tanggap pa rin ang mga trabahong iyon. Narinig kong may dala siyang basket at naglakbay sa burol kasama ang iba pang mga bata sa nayon. Anong ginagawa nila doon? Bilisan mo, Erisa. Udyok ni Benjamin. Sa palagay ko ay nagpunta sila sa burol upang maghanap ng mga kabute. Ang ilang mga tao ay naghahanap upang bumili ng mga mushroom na ito. Sa palagay ko naghanap din sila ng mga halamang gamot sa burol. Nakahinga siya ng maluwag matapos pakinggan si Rick. Salamat, Mr. Griffin. I have some things to attend to, so I'll hang up now. With that, mabilis niyang ibinaba ang telepono at lumabas ng dressing room bitbit ang necktie ni Benjamin. Kabanata 809. Anong klaseng kurbata yan? Napatingin si Benjamin sa kurbata na hawak niya na halatang hindi bagay sa suit niya. Matapos sumili sa isang nakakatakot na ngiti, nagmamadali siyang bumalik upang maghanap ng iba. Magagawa ba nito? Matapos itong tingnan ng mabilis, yumuko si Benjamin sa kasiyahan. Tulungan mo akong ilagay ito. Bahagyang nanlilisik ang mga mata ni Erisa nang maaninag niya ang hitsura nito. Nang mapansin ni Benjamin ang mga mata nito, hinayaan niyang bahagyang pumulupot ang mga labi nito. Nasiyahan ka ba? Ngumuso si Erisa. Maaari ko bang ibalik ito sa tagagawa kung hindi ako? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Aling bahagi ko ang hindi ka nasisiyahan? Matapos siyang suriin ng mabilis, tinukso ni Erisa, lahat kayo. Si Benjamin, sa gitna ng galit na pag-ungol, ay inayos ang kanyang damit at dinala ang kanyang bag para sa kanya. Tara na. Ungol bilang pagkilala, sinundan siya ni Erisa mula sa likuran. Si Benjamin, nakataas ang braso, sumenyas na kunin ito, na sinunod naman ng nakangiting si Erisa. Paglingon sa kanya, nag-aalalang nagtanong si Benjamin, bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Yes, much better. Sagot ni Erisa na namumula ang pisngi. Nakatitig sa kanya, mariing nagtanong si Benjamin, inilapat mo ba ang gamot? Ang kanyang mga salita ay lubos na nagpahiya kay Erisa. Pwede bang tumigil na siya sa pagsasalita tungkol dito? Oo, nagdilim ang mga mata ni Benjamin nang ipaalala niya, tandaan na ilapat ito ng madalas para mabilis kang gumaling. Tumango si Erisa, gagawin ko. Matapos siyang ihatid sa kotse, nagmadali silang pumunta sa venue ng banquet. Hindi mo ba kailangang maghanda ng regalo?
Napatingin si Erisa sa kanya. Si Edwin na ang bahala dito. Tumango si Erisa sa sagot niya, buti naman. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa biglaang pagdadala sa kanya ni Benjamin sa kasal ng kanyang kaibigan. Nang sumulyap ito sa kanya, ibinalik nito ang kanyang tingin ng may masidhing tingin. Ano ang gusto mong sabihin? Kilala ko ba ang kaibigan mo? Hindi. Smirking, he reassured her. We're attending a wedding banquet, yun lang. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang kaba. Alam ko, nakangiting tugon ni Erisa, dahil sa abot ng kanyang kakayahan na magpista. Pagdating sa kanilang destinasyon, tinulungan siya ni Benjamin na makababa pagkatapos munang bumaba. Mag-ingat ka. Ang masikasong si Benjamin ay nagsanggalang sa kanyang ulo mula sa pinto ng kotse at yumuko pa siya para ayusin ang kanyang damit na tren para sa kanya. Napatingin si Erisa sa kanya. Salamat. Nang muli niyang itinaas ang kanyang braso, mabilis itong ipinulupot ni Erisa. Kapag nasa loob na tayo, manatiling malapit sa akin, bulong ni Benjamin sa kanyang tainga pagkatapos lumapit. Sa buong panahon, hanggang sa pag-uwi natin. Sige, tugon ni Erisa na may bahagyang pag-awang ng kanyang mga lobby. Habang nakatitig siya sa kanyang napakasarap na lobby, nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Oras na para pumasok, paalala ni Erisa nang magsimula siyang makaramdam ng awkward sa pagtitig nito. Noon nabawi ni Benjamin ang kanyang katinoan at pumasok sa loob. Benjamin, Erisa, sa sandaling iyon, may sumigaw sa kanila mula sa likuran. Huminto sa kanilang paglalakad upang lumingon, nakita nilang dalawa sina Kingsley, Sean, at Jonathan. Natigilan si Erisa nang makita sila. Nandito din sila. Hoy, Benjamin, bakit hindi mo sinabi sa amin na pupunta ka? Sa pagsisiyasat sa kanilang dalawa, si Kingsley ay sumipol sa pagkamangha nang makita niya si Erisa. Nang mapansin niya ang nagbabantang titig ni Benjamin ay binawi ni Kingsley ang kanyang tingin at ngumiti ng nakakatakot sa kanila. Sina Sean at Jonathan, binati din si Erisa. Erisa, gumamit siya ng isang awkward na ngiti. Natutuwa akong makita kayong lahat dito. Ma'am Ham, malapit na tayo sa groom, Aaron Adams. Kaya naman nandito kaming lahat para dumalo sa kasal niya. In fact, sumama kami ni Sean sa entourage ng groom kaninang umaga, nakangiting paliwanag ni Kingsley. Natigilan si Erisa sa sinabi niya. Ang pamilya Adams. Tara, pasok na tayo sa loob, udyok ni Kingsley. Magagalak si Aaron na malaman na narito si Benjamin. Let's go, sabi ni Benjamin bago siya pinapasok. Samantala, sina Kingsley, Sean, at Jonathan ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin sa isa't isa. Pasok muna tayo. Si Jonathan, ang pinakakalma sa tatlo, ay pinapasok sila ng tingin. Kabanata 810. Pagdating ni Benjamin sa pasukan kasama si Erisa, lumapit ang mga miyembro ng pamilya Adams para tanggapin sila. Benjamin, nandito ka. Bilisan mo, pasok ka. Malugod silang tinanggap ng mga magulang ni Aaron. Kanina lang nandito si Aaron. Mr. Adams, Mrs. Adams, bati ni Benjamin sabay tango. Nakangiti ang mga magulang ni Aaron habang pinagmamasdan siya ng mabuti. Bumalik na rin si Rosetta. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Pumasok na tayo. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Erisa. Rosetta Adams, ang pamilya Adams, may ikakasal ba sa pamilya ni Rosette? Nang makita si Erisa, napawi ang ngiti sa mukha ng mga Adam. Pakiusap, maging bisita ko. Mr. Adams, Mrs. Adams. Pagkatapos nilang batiin ni Kingsley at ng iba pa ang mga Adams ay mabilis nilang sinundan sina Benjamin at Erisa sa loob. Benjamin, ang upuan mo ay nasa main table, sabi ni Kingsley. Okay lang ako sa pag-upo sa inyo. Pangunahan ang daan. Tiningnan ni Benjamin si Kingsley na mabilis na naintindihan ng huli. Dito mismo, habang naglalakad sa likuran ni Benjamin, inilibot ni Erisa ang paligid. Masigla ang kapaligiran, at maraming bisita sa paligid. Ang mga nakakakilala kay Benjamin ay lalapit at makipagpalitan ng kasiyahan. Sa gitna ng lahat, tatabi lang si Erisa at ngumiti. Mabuti na lang at mabilis na lumayo si Benjamin kapag binalikan niya ang kanilang mga pagbati. Ayos ka lang ba? Tinignan siya ni Benjamin. Ma'am Ham. Tumango si Erisa. Benjamin. Biglang umalangaw-ngaw ang banayad na boses, kasunod ang isang babaeng sumubsob sa mga bisig ni Benjamin. Nang maramdaman ang kanyang paglapit, ang alertong si Benjamin ay umiwas sa kanya at tumabi kay Erisa sa kanyang mga bisig. Nakahawak sa manipis na hangin, si Rosetta ay natisod at halos mahulog sa lupa.
Pagkatapos ay binigyan niya ng malungkot na tingin si Benjamin. Benjamin, mangyaring mag-ingat, Miss Adams. Habang si Benjamin ay nanatiling walang ekspresyon, isang awkward na tingin ang bumungad sa mukha ni Rosetta. Benjamin, bumalik ako. Tinapunan siya ni Benjamin ng walang pakialam na tingin. Alam ko. Kasunod nito, lumingon siya kay Erisa. Nag-aalala na baka hayaan niyang tumakbo ang kanyang imahinasyon. Punta tayo doon, Ma'am Ham. Inalis ang tingin kay Rosetta, sinundan ni Erisa si Benjamin sa kanilang mga upuan. Lingid sa kanyang kaalaman, si Rosetta ay nanggagalaiti sa kanya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagdala talaga si Benjamin ng babae sa kasal ng kapatid ko kahit alam kong babalik ako. Siguradong ginagawa niya iyon para lang magalit sa akin. Sa gitna ng kanyang nagdidilim na titig, ang galit at pagkagalit sa loob niya ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon na naging bato. Rosetta, bumalik ka na. Masayang bati ni Kingsley. Ibinalik ang tingin sa grupo, napabulala si Rosetta, bakit ngayon ka lang dumating? Umuwi kami para sa isang siesta, malinaw na tugon ni Sean. Sa katahimikan matapos kunin ang nobya kasama si Aaron, bumalik na sila para magpahinga. Pakiusap, maupo ka, baka nasa taas ang kapatid ko. Inakay sila ni Rosetta, magiging maayos din kami, hindi mo na kami kailangang ihatid. Malamang kailangan ni Mr. at Mrs. Adams ang tulong mo para maaliw ang mga bisita, magalang na pagtanggi ni Kingsley bago sinenyasan sina Sean at Jonathan na mauna na. Magiliw na tango ang isinagot ni Rosetta. Sige na, I'll go entertain the other guests. Pumasok na kayo dahil magsisimula na ang kasal. Sa gayon, sina Kingsley, Sean, at Jonathan ay sumama sa hapag ni Benjamin. Samantala, si Kingsley, na mapansin na may 5 bakanting upuan pa, mabilis na pinunan sila ng ilang pamilyar na mukha. Kasunod nito, ang lahat ay nag-uusap ng walang ginagawa habang naghihintay sa pagsisimula ng seremonya. Kahit na ang presensya ni Benjamin ay nagpapahina ng loob sa mga tao na magsalita ng malaya, ipinakilala ni Kingsley si Erisa upang pasiglahin ang kapaligiran. Ito si Erisa, babae ni Benjamin. Ang kanyang mga salita ay nagpagulat sa lahat ng bamaling sila upang suriin siya. Ang nakangiting si Erisa sa kasumalubong sa kanila sabay tango. Kung tutusin, wala siyang kakilala sa kanila. Kumain ka ng tubig. Inilapag ni Benjamin ang isang basong tubig sa kanyang harapan, kung saan tumango siya bilang pasasalamat. Habang itinataas niya ang kanyang baso para humigop, sinulyapan niya ito. Sinadya ba niya akong dalhin dito para ideklara ang status ko kay Rosetta?